Nangyari ang kinakatakot ni Ango na mapahamak si Natsu kaya naaalala niya ang nangyari noon sa final test. Nakaligtas si Natsu dahil nahulog siya sa isang tolda at kailangan niyang umakyat bago pa makapasok ang tubig sa mababang parte ng barko at nagsimula na ang isang timer. Nakita nila Raiyo na nakaayon na ang mga posisyon ng mga pinto at hagdan kaya naisip na features lang ng barko ang pagtayo nito. Nagpa siya ang dalawa na pumasok ngunit nagbabala si Raiyo na mag-ingat sa tatapakan. Nakita nila Botan na nakadesenyo talaga ang barko para tumayo na panglaban nito sa malalakas na alon kaya naisip ni Botan na isa talaga ito sa storage shelter. Di makapag-decide si Natsu sa kanyang gagawin dahil nasanay siyang palagi lang sumusunod sa utos. Nang magpasya siyang tignan ng mga silid ay nanghine siya sa mga nakitang matagal ng nabulok na katawan at ang picture na lang ng pusa ang nagpatatag ng kanyang loob. Mabuti na lang ay dumating si Arashi kaya nailigtas niya si Chimaki na natrap sa mga algae. Ngunit pagkatapos magbihis ay agad siyang nagtungo sa malaking barko. Bagamat natatakot ay naglakas loob si Natsu na hanapin ang patungo sa itaas. Pinigilan nila si Semimaru na hawakan ng kakaibang mga lumot at nakarating din sila sa taguan ng mga baril. Samantala nakita ni Natsu ang timer kaya siya nagmadali. Ngunit nalaman niya rin na features lang ng barko ang pag-vertical nito pero di niya pa rin alam kung para saan ang countdown. Nang hawakan niya ang screen ay nakahanap siya ng daan paakyat. Nagbabala si Botan na pwedeng sumabog ang mga lumang baril. Nagpas siyang umakyat si Semimaru at humiwalay upang hanapin si Natsu sa kanya sinuot ang nakitang armor. Nagtaka si Tendo sa ginagawa ni Raiyo. Sagot nitong nagbibigay siya ng signal na maiintindihan ni Ango dahil mga engot lang daw ang sumisigaw pag naghahanap at nagpatuloy sila sa pagbaba sa hagdan. Nag-hallucinate naman si Ango na nasa isa siyang kuweba. Nalaman ni Tendo na ayaw ni Raiyo sa mga barko dahil muntik na siya ditong mapatay noon ng kanyang professor. Gayunpaman ay kumapit siya sa mga tubo at tumalon sa kanya ang dalaga. Nakita ni Arashi na parang isang gusali ang barko sa labas at sa loob ay bukas ang mga ilaw kaya tinawag ang mga kaibigan pero walang sumagot. Kailangang tumawid ni Natsu sa kabila at ang tanging daan lang ay ang beam. Natutuwa si Semimaru sa nakuhang armor at baril at di niya alam na may sugat na siya at napansin na parang may nakatingin sa kanya. Nakarating sila Botan sa silid ng captain at nakita ang countdown. Pinindot ito ni Houtaro at nag-play ang video ng captain. Giit nitong matapos ang pag-ulan ng mga meteor ay walang kasiguraduhan kung makaka-recover pa ang mundo at paubos na rin ang mga supply. Ito ang dahilan kaya nag-set siya ng mga nuclear warhead para wasakin ang Japan at matapos na ang paghihirap ng lahat ng nakaligtas at sasabog na rin ang barko kaya nalaman na ito pala ang ibig sabihin ng countdown. Dahil sa hallucination ay si Ukay ang nakikita ni Ango kay Arashi kaya binaril niya ito. Binaril din ni Raiyo si Semimaru at di tumama si Ango dahil sa kanyang injury. Nagtanong si Raiyo kung ba't siya tinutukan ni Semimaru. Dahil nag-hallucinate din pala si Semimaru pero mabuti na lang pala ay may armor siya. Di nag-alala si Botan dahil naisip na sira na ang system dahil matagal na panahon na itong nakaset. Pero upang makasiguro ay pipigilan pa rin nila ito kaya kailangan nilang magtungo sa control room na nasa pinakatuktok ng barko. Pareho silang nahulog pero di nagalit si Arashi dahil inisip na nagulat lang si Ango. Dahil nakasarado ang daanan ay sumisid ang dalawa at tinanggal ang mga screw gamit ang kutsilyo upang makalabas sa water tank bago sila malunod. Dahil sobrang lamig ay pinatuyo muna nila ang mga damit at nag-share sa insulation blanket na dala ni Ango. Habang magkatabi ay nag-iisip si Ango kung dapat ba niyang patayin si Arashi bago pa nito malaman na siya ang pumatay kay Hana ngunit ayaw niyang pumatay ng walang laban. Naglakas loob naman si Natsu na tumawid sa mataas na beam. Nakakita sila Arashi na mga pagong na sa tagal ng panahon ay nakasurvive doon dahil napakatagal ng buhay ng mga ito. Nais ni Arashi na pakawalan ng mga ito pero nais ni Ango na alagaan ang mga ito bilang emergency food. Nakita nilang tumatawid si Natsu sa beam at sinabi ni Arashi na wag nila itong tatawagin para di mawala sa focus. Pero umakyat si Ango para subukan itong iligtas dahil iniisip niya pa rin na ito si Shigeru. Dahil nakita na sila ni Natsu ay humingi na lang ng tulong si Arashi upang mabalik ang focus nito. Nagdadalawang isip si Ango subalit sinabi ni Arashi na magtiwala sila sa kakayahan ni Natsu. Kahit nanginginig dahil sa taas ay nag-isip pa rin ng paraan si Natsu at nakita niya ang isang crane pero kailangan niyang bumalik. Nagbalik siya ng sobrang ingat hanggang sa makuha ang controller at maayos pa ito kaya nagawa niyang mapababa patungo sa dalawang binata. Saka pinaahon niya ito kaya nailigtas niya na ang dalawa. Muli siyang umakyat sa mataas na beam at tumalon kay Arashi pero nagawa niya na ito nang walang tulong dahil nag-improve na siya. Agad na nagpadala ng mensahe si Ango kay Raiyo gamit ang Morse code. Ayaw na ni Semimaru sa mga baril dahil muntik na siyang matsugi. Nakuha ni Raiyo ang mensahe ni Ango na nasa ibaba sila at kasama nila si Arashi. Kailangan ng magpalit ng tampon ni Natsu kaya nagtungo siya sa CR. Subalit may naramdaman siyang gumalaw sa CR kahit mag-isa lang siya. Naninigurado si Hana kaya pakukuluan niya pa daw ang tubig bago inumin. Napakaraming hayop ang nandoon at sumusunod pa rin sa kanya ang mga wild boar. Saka biglang inatake ng buwaya ang isang kabayo.
Pinatakas niya ang isang kabayo bago makain ng isa pang bangis, pero kinain naman sila ng carnivorous plant pati ang isang kabayo dahil ito pala ang nasa tuktok ng food chain doon. Iniligtas ni Hana ang kabayo subalit huli na ang lahat dahil nalason na ito. Para iligtas ang baby kabayo ay inilayo niya ito sa halaman at sumunod din sa kanya ang mga wild boar. Pinakita ni Natsu ang picture frame na napulot niya pero sinabi ni Ango na baka mas ugat lang siya dito pag nabasag. Pinagbawalan siya ni Ango na gumawa ng mga mapanganib. Ngunit nais pa rin ni Natsu na magporsigi. At nang maalala ni Ango si Shigeru ay nais niya munang magpahinga pero ayaw siyang iwan ni Arashi. Sinabi rin ni Ango na nag-hallucinate siya ng isang kuweba kaya nais ni Arashi na puntahan kung hallucination lang talaga ang nakita niya. Maging si Semimaru ay naramdaman ng hallucination kanina kaya niya tinutukan si Raiyo na akala niyang kalaban. Nais din ni Raiyo na bumalik na sila pero nais din ng dalawa na hanapin muna sila Arashi. Naghahanap ng daan sila Botan at Hotaro patungo sa control room ng missile. Samantala sila Semimaru at Tendo ay nakuha pang maglaro ng makapunta sa gym. Pero napagtanto ni Tendo na hindi naman pala nila kailangan ng lahat ng ito. Nakapunta sila sa madilim na pasilyo na parang kuweba kaya naisip ni Ango na di lang siya naghahalucinate kanina. Ngunit lubhang mapanganib doon dahil sa mga iron-eating bacteria kaya dapat silang mag-ingat dahil may iron din ang dugo ng tao. Dagdag pa ni Ango na sa hinaharap ay maglalaho na lang ang ship dahil tuluyang kakainin ng mga bacteria. Napansin din nila ang countdown na nasa 12 oras ngunit di nila nakitang gumagalaw ang mga bacteria. Nakarating na rin sa control room sila Botan ngunit di nila ma-deactivate ang countdown. Biglang dumilim at nagkaroon ng paggalaw ng ship saka nakita nila ang kinaroroonan ng elevator na ngayon palang nakita ni Raiyo, subalit bumigay ang cable nito kaya nahulog sila at narinig nila Arashi ang ingay na ginagawa nito. Nakita ni Natsu na nasa pinakababa sila ng ship kaya kailangan na nilang makaakyat ngunit lumalapit na ang mga bakterya sa kanila. Hindi tuluyang nahulog ang elevator pero kung mangyari ay ligtas si Raiyo dahil nakapaglagay na pala siya ng lubid. Nakita din nila ang mga bagay na umaakyat pero di nila nalaman na missile ang mga ito. Kumain muna sila upang makapag-isip ngunit tumanggi si Raiyo. Tapos tumalon-talon si Semimaru kaya bumaba ang elevator at nakalabas si Tendo, ngunit gumuho ang elevator at nakatalon si Raiyo pero nahulog si Semimaru na nailigtas ni Raiyo ng lubid. Subalit pagkatapos ay nagtataka din si Raiyo kung ba't niya pa ito niligtas. Kahit di pa masyadong magaling ang kamay ni Ango ay siya ang nanguna sa kanilang pag-akyat. Ayaw nang magpasikat ni Semimaru dahil sa nangyari kanina. Nang makita ni Tendo ang mga bean sprout kaya naisip na kunin ang lahat ng mga ito para magkaroon sila ng mga pananim. Tapos malinaw na nilang nakita ng mga missile pala ang mga umaakyat. Samantala mapayapa na muli ang paligid ni Hana hanggang sa makatulog siya at paggising ay gabi na tapos nakakita siya ng tao. Ito pala ang mga kasamahan niya sa Team Spring na sila Fujiko at Chiza na agad niyang inakyat upang mapuntahan. Dahil sa pagdating ni Hana ay sumigla ang dalawa pero mapapansin na pamayat ang dalawa. Kinwento rin ni Hana ang lahat ng mga nangyari pero di niya sinabi na muntik na siyang patayin ng dalawa sa Team Summer A. Ginamit ni Semimaru na elevator ang missile kaya sumakit na ang ulo ni Raiyo pero kailangan din nila itong gawin. Tinutulungan ni Ango si Natsu na makaakyat gamit ang lubid ngunit nadulas ang paa nito mabuti ay nakatali siya. Pag-akyat nila ay nakitang nagbabalik ang trauma ni Ango sa mga namatay na kaibigan sa final test. Dumating sila Raiyo sa kabilang bahagi at naririnig nila ang boses ni Ango. Di rin maisip ni Arashi na gagawin ito ng government para lang mapili ang pinakamahusay na magiging miyembro ng Team Summer A. Pero nagtanong siya kung ba't di sila nagtulong para makatakas sa mga professor. Ngunit ang totoo ay nais din ni Ango na makasama sa Project 7 Seed kaya di niya naisip na tumakas. Kaya pinaratangan sila ni Arashi na na-brainwash ng mga professor dahil ang mga ito lang ang tunay na may gusto na magpatuloy sila sa final test para sa Project Seed. Napaupo si Ango nang maisip na totoo ito. Dagdag pa ni Arashi na ganito din ang nangyari sa iba pang mga team dahil walang may alam na ipapadala sila sa future kaya di man lang sila nakapagpaalam sa mga pamilya nila. Pero lalong nalungkot si Ango dahil hindi na pala sana namatay si Shigeru kung di sila sumali sa final test. Dumating na sila Raiyo at sinabi nitong ang tunay na nagputol ng lubid doon ay si Shigeru dahil mas pinili nitong iligtas siya dahil may mga tama na rin ito ng baril mula kay Ukay. Kaya pinaintindi ni Raiyo na walang kasalanan si Ango sa pagkasawi nito dahil si Shigeru mismo ang nagdesisyon ng lahat. Dahil dito ay naalala ni Ango si Shigeru at tinanggap na iniligtas talaga siya nito at hindi aksidente ang nangyari. Nakakapagbigay na naman ng motivational words si Semimaru at nagtiwala na rin si Ango sa kakayahan ni Natsu at iniisip niya ang sinabi ni Arashi na ngayon ay may kakayahan na silang pumili ng kanilang buhay. Nagising sila sa amoy ng masarap na karne na niluluto ni Chiza kaya ginanahan silang magtrabaho. Ngunit kalaunan ay nalaman ni Hana na ang kinain pala nilang karne ay isa sa 4 na anak ng alaga niyang wild boar kaya pinaalis niya na lang ang mga ito. Namangha sila Semimaru sa tibay nila Ango na parang di napapagod. Saka pinagalitan sila ni Semimaru dahil palagi silang nawawala.
Tinanong ni Ango kung naisip ba ni Raiyo na tumakas noon sa final test. Pero tulad niya ay nais din itong mapasama sa magpupunta sa future. Kalaunan ay nakarating sila sa kinaroroonan nila Botan sa control room. Agad na pinaliwanag ni Botan ang tungkol sa countdown ng ship bago magpaulan ng mga nuke sa Japan at saka mag-self-destruct at may 7 oras na lang na natitira. Sinabi ni Ango ang kanilang mga maaaring gawin at nagkasundo silang patayin ang system ng ship. Pinakita ni Hotaru ang natuklasan na 4 na chamber kung saan pwede nilang ma-deactivate ang mga missile pero kailangan nilang puntahan isa-isa ang mga ito at meron namang built-in intercom ang ship na magagamit nila sa komunikasyon. Si Ango ang nag-utos ng kanilang mga role pero nag-aalala din siya sa mabilis na pagkalat ng bakterya. Tinukso ni Semimaru si Raiyo na laging nag-aalala kay Ango kaya pinatumba siya nito. Habang nasa pasilyo ay nagbibigay ng guide sila Hotaru at Semimaru patungo sa mga chamber ngunit kailangan nilang maghanap ng mga intercom para makasagot. Ang grupo nila Ango ay nahanap na ang unang chamber subalit merong password ang device. Kaya gamit ang intercom ay sinabi ni Botan ang maaaring password nito tungkol sa nalaman nila sa captain ng ship. Tama ang nilagay ni Arashi pero naghahanap pa ito ng code. Sinabi ni Hotaru ang nakalagay sa guide na pagkatapos nilang ilagay ang mga code ay kailangan nilang pindutin ng sabay-sabay ang buton upang ma-cancel ang self-destruct at missile launch. Subalit 4 na magkakaibang code ang kailangan nilang hanapin. Nagpasya sila Arashi na magtungo sa silid ng captain para maghanap ng clue. At nakita ni Natsu ang mga numero sa bracelet nito. Nagbalik sila at pag-enter ng code ay tama nga ang nakita. Kaya nagtungo na sila sa pangalawang chamber na ang password ay pangalan ng alagang pusa. Pero nasagot ito ni Natsu dahil sa nakuha niyang picture ng pusa na may pangalang Mimi. Nagpapaiwan na si Natsu para magtungo na sila sa susunod na chamber. Nagpasya si Semimaru na magtungo sa chamber 3 dahil ito ang pinakamalapit sa kinaroroonan niya at sila Arashi at Ango naman ay hahanapin ng chamber 4. Nakarating si Semimaru sa chamber 3 pero di niya alam ang password na nagtatanong tungkol sa favorite dish at nagsuggest ang lahat ng kasama na subukan niya ang curry na favorite ng lahat at tama naman ito. At para sa code ay maghahanap si Semimaru ng clue sa kitchen. Luma na ang pang-4 na chamber pero mabuti ay maayos pa rin ang device. Ang tanong sa password ay ang sports na di mo pwedeng malaro sa ship at merong mga choices. Dahil nakarating kanina sila Semimaru sa gym ay nalaman nila ang tamang sagot pero kulang pa sila ng code. Samantala nakita na ni Semimaru ang code sa chamber 3 mula sa suot na bracelet ng cook. Naghahanap na rin ng code para sa chamber 2 si Natsu at saktong nakita niya lang ang code sa bracelet na nasa sahig saka itinabi niya ang picture ng pusa sa owner nito. Naghahanap ng code para sa chamber 4 sila Arashi sa locker sa gym at nakita nila ito sa isang dog tag. Kaya nagtungo na sila sa lahat ng mga chamber upang maghanda sa pagpindot ng cancel button ng sabay-sabay. At sa pangunguna ni Hotaru sa control room ay sabay-sabay nila itong pinindot subalit nagpatuloy pa rin ang countdown. Nag-error ito dahil pala di gumagana ng maayos ang 4th chamber kaya nag-reboot sila. Ngunit kahit ulitin ay ayaw pa rin itong gumana. Tinanong ni Arashi si Hotaru kung sa tingin nito ay mapuputo nila ang power ng ship para di matuloy ang self-destruct pero sa ngayon ay balak niyang magtungo sa engine room. Napansin ni Natsu na nasa pinto na ang mga bakterya kaya kailangan niyang umalis. Kailangan daw ng ID at password ni Hotaru para ma-access niya ang wiring ng blueprints. Napahanga naman si Ango dahil wala siyang alam dito dahil nanggaling siya sa unang generation. Nabigo din sila Raiyo na makahanap ng exit. At di rin sila pwedeng magpasabog ng pader dahil maaapektuhan ang balanse ng ship. Pero naisip ni Tendo na dumaan na lang sila sa dadaanan ng mga missile. Nag-alala si Semimaru dahil nagkalat na ang mga bakterya sa pasilyo kaya baka di makabalik doon sila Arashi at Natsu. Pinakialaman ni Arashi ang lahat ng mga knob sa engine room at di alam ni Natsu na hinahabol na siya ng mga bakterya hanggang sa makarating siya kay Arashi. Nakapag-isip kaagad si Ango kung paano makakaakyat sila Arashi kaya napahanga si Semimaru. Nagtungo naman sa daanan ng mga missile sila Raiyo upang maghanap ng exit at 3 oras na lang ang countdown. Gamit ang intercom ay sinabi nila Ango kila Arashi na naging agresibo ang mga bakterya. Naghanap ng alternate route si Hotaru pero nais magpaiwan ni Arashi hanggat di napipigilan ng pag-launch ng mga missile. Subalit pinasok na sila ng mga bakterya at aksidente siyang nasugatan at kinain ng mga bakterya ang dugo. Napag-alaman na na-attract pala ang mga bakterya kay Natsu dahil meron siya ngayon kaya mapipilitan na ring tumakas si Arashi. Nakita na rin nila Raiyo na nagbukas ang daanan ng missile. Kaya pinag-utos ni Botan na puntahan muna ni Raiyo sila Ango dahil kailangan nila ng tulong. Hinahabol ng mga bakterya ang dalawa at mula sa mataas na parte ay kailangan nilang hilahin paakyat sila Arashi at Natsu kaya duda si Semimaru kung makakaya nila ito. Pero dahil kapos na sila sa oras ay gumawa ng makeshift lift si Ango gamit ang mga belt at isang locker at nang mahulog ito ay nahila pa itaas ang dalawa. Mabuti ay dumating din si Raiyo na naghagis pa ng lubid na ginamit nila Arashi at hinila naman ng 3, subalit malapit na ang mga bakterya kaya itinapon ni Ango ang baril para habulin ng mga ito at sa wakas ay tagumpay nilang nailigtas ang dalawa.
Saka naalala niyang tama ang turo ng professor na ang kailangan nila sa future ay ang pagiging attentive at tamang pagpapasya. Nakabalik na rin sila sa control room dahil sa tulong nila Ango at Raiyo. At sama-sama silang nagtungo kila Botan ngunit malungkot pa rin silang di napigilan ng missile launch. Sama-sama rin silang umakyat sa napakataas na hagdan at sa itaas ay nakita nilang tumigil na ang timer at nawala ang power sa buong ship. Naisip ni Ango na nasira ng mga bakterya ang system ng ship kaya napigilan ng mga ito ang self-destruct at mga missile. Napagtanto ni Arashi na si Natsu ang nakapagligtas sa buong Japan dahil siya ang sinundan ng mga bakterya kaya nakarating ang mga ito sa system unit ng barko at nasira ang mga wire. Kinabukasan ay sama-sama nilang natunghayan ng magandang umaga at preskong hangin. Dito ay napagtanto ni Ango na hindi naman nasayang ang kanyang training. Napagtanto din ni Raiyo na magkaiba ang karanasan sa isang test at sa tunay na trahedya. Tinapon na rin ni Botan ang laso na binigay ng government dahil nagpasya siyang wala na itong silbi. Saka masaya silang nagbalik sa kanilang barko at nagpasalamat dahil nakaligtas sila. At ang iba pang mga team ay kanya-kanya ring pagsisikap upang patuloy na makasurvive. Nangarap din si Arashi na balang araw ay makasama niya na rin muli si Hana at nakaalis na rin ang kanilang barko. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ay pakiabangan ng susunod at kung bago ka pa lang sa channel ay paki-like and subscribe naman mga lods para muwa-muwa chup-chup.